Coming to the other country, also in US, Mr. Joe Biden President and Russia President Mr. Vladimir Putin. Hopefully you understand my English and my language Tagalog. Dahil dito itong device system ko na nasa loob ng aking katawan, nasa dibdib ko dito, anyon, itong device system ko galing sa China, galing sa babae na yan na si Xiaoji Cristina So. Isa po siyang CEO, President of Walmart Company. At dahil dito naghihirap po talaga ako, yun ang totoo. Saglit lang ako maging masaya dahil yun bang papasayahin ako sa mga tao dito sa Pilipinas, also in my province of Cebu. Pero totoo, hindi ko talaga gusto itong nangyari sa buhay ko. Bakit nagkaganito ako? Bakit nagdusa ako? At isa pa dyan, ang nagpapadusa sa akin dahil yun bang ang lungkot lang isipin na yung pamilya ko pa takot sa babaeng yan na si Xiaoji Cristina So. At isa pa, yun bang takot sila sa gobyerno, kaya ayaw nilang maglikramo kahit alam nila na nahirapan ako dito. Dahil sa ang device system ko, bawat activity dito sa utak ko, magkapira ang mga tao. At tapos noon pa ito nangyayari, 2016 hanggang ngayon 2023, di ba? Naging matanda na ako dito at nalaman ko ito 2021. Pasagwa, masakit sa pagkatao ko, bilanggo ako dito sa pagkatao ko dahil sa device system ng China. Hanggang ngayon wala pang nakakatulong sa akin dito. Tapos yung gobyerno pa dito hindi tumutulong sa akin dahil may personal attention din sila para sa akin. Iwan ko bakit. Dahil sa pagkakaalam ko noon pa, uudyukan ako ng babae, hindi na ako hindi na ako nagre-reply dito sa pagkatao ko. Hindi na ako pauto ng mga babae dahil para sa kaalaman ng lahat, itong device system ko, mabasa ang nasa loob ng utak ko, kaya dito lang sila nakipag-communicate sa akin at hindi na ako nakipag-communicate niyan tungkol sa babae, lalo na tungkol sa pag-ibig. Dahil yan ang nakapagdusa at nagpapahirap sa akin, yung mga personal atensyon nila, lalo na tungkol sa babae. Kaya ngayon gusto sana akong magpapatulong dahil gusto ko itong makuhang device system ko, dahil nahihirapan na ako dito sa ginawa ng babae na yan na taga China na si Xiaoji Cristina So. Isa po siyang CEO of Walmart Company sa China. Ito ang kapasidad ng device system ko, mabasa lahat ng utak ko, kahit emosyon ko, feelings, kahit ang tinig ko, yung mga nakikita sa lahat ng tao, dahil may mini device sila na hinawakan na ipinamigay sa gobyerno bawat tao na gustong makaalam sa pagkatao ko. Di ba? Ang lungkot. At may apps din sila sa bawat cellphone nila na doon ako makikita lahat, buong pagkatao ko. Parang akong isang bilanggo hanggang ngayon, ilang taon na, dahil sa babae na yun na si Xiaoji Cristina So. Tapos may mga aktibidad pa sila, Manila to Cebu, para papasok dito sa utak ko. Mag-i-import ang mga tao dahil may aktibidad din sila na ipapasok sa utak ko. Kaya yun ang mismong nagpapahirap sa akin,
Dahil kahit saan ako pupunta, kahit saan ako magtatrabaho, ang mga tao gustong magkapira at may personal din sila na ipapasok dito sa utak ko. Lalo na tungkol sa babae. Gusto nilang ipamuka sa akin na may babae ako kahit wala. Hanggang ngayon single ako. Hindi ako nakapaglubya. Hindi ako nakapag-asawa ulit. Mula noong 2014 hanggang ngayon 2023. Diba ang lungkot lang? Dahil sa nangyayari sa buhay ko. At ngayon, nahihirapan ako at naghihirap ako. Dito sa amin, maliit lang bahay ko. Wala pa akong kain na matitino. Wala akong internet sa amin. Yung cellphone ko na ginagamit ko ngayon na pang video, isa lang itong, yun bang, hindi ito mamahalin. Mura lang ito. Taol ko lang ito binili. At may iba na rin dito sa cellphone ko. Baka sinabutahe rin. Sana malaman ito ng lahat doon sa abroad, in the other country. At pagkatapos, yung hirap ko ngayon, ngayon sa amin, wala pa akong tubig. Wala akong tubig noon pa. Hanggang ngayon, kung mag-igib ako, pupunta pa ako doon sa bundok, bibili ng tubig, mag-aswat ng container. Pero ang tao, ang dali lang magkapira sa akin. Bawat aktibidades nila, activity nila dito sa pagkatao ko. Pero ako, nahirapan. Pinapasukan ng mga magagandang effort para dito sa utak ko, para ipaalam sa mga nakakaalam na maganda akong tingnan, na okay lang ako. Pero ang totoo, hindi talaga ako okay. Nalulungkot at nahihirapan ako dito sa device system ko. Gusto kong magkahustisya, pero walang gobyerno na makakatulong sa akin dito. Kahit presidente, mayor, kahit saan dito sa Cebu. Yun bang inilihim ako sa lahat, at yun bang liar? Ano ba yun? Yun bang pinagkunwarian, pinagsinungalingan ako sa lahat? Hindi ipaalam sa akin na may device system ako. Iwan ko bakit? Dahil baka kaya sa dahil ba kaya sa personal attention nila sa babae, or baka takot sila sa gobyerno, or takot sila sa malalaking gobyerno sa Manila, or ang gobyerno sa presidente noon pa, Noynoy Rodrigo Duterte, at ngayon Bongbong Marcos. Puro presidente yun, pero walang nakinig sa akin. Baka takot sila sa China, yun sa babae na yun, dahil alam ko ang babae na yun ay isang makapangyarihang babae doon sa China, isang pinakamayaman at pinaka makapangyarihan sa China. Pero ang tanong ko, bakit niya ako ginaganito? Hanggang ngayon bilanggo ako dito sa pagkatao niya. Ginawa niya akong laruan para sa sarili niya, para sa mga tao dito. At aminin ko sa lahat, may iba din ako sasabihin. Sa totoo lang, oo, aminin ko, noong 2012, 2013, nabubuli po ako. Pero sa totoo lang, dahil matagal na yon, kinalimutan ko na lahat. Pero bakit, ang tanong ko pagkatapos noon, bakit sa nalalaman ko na may device system na pala ako, at ngayon, at alam ko na nangyari itong device system ko ito, 2014 pa ito nagsimula. At ngayon, nalalaman ko 2021. At ngayon, naghihirap ako. Nahihirapan, at hindi na po talaga ako masaya dito. Hindi ako masaya dito. Gusto kong ipaalam sa abroad. Gusto kong manghihingi ng tulong. Gusto kong maoperahan
makuha itong device system ko sa loob ng aking chest, yun sa dito. Sana may maawa sa akin na gobyerno na taga ibang bansa, dahil isa pa akong bilanggo dito at hindi na po ako masaya dito. At dahil dito, hindi ako nakapagnubya, hindi ako nakapag-asawa ulit dahil dito. Sa totoo lang. At hindi na rin ako katulad noon 2016 na yun bang, kahit hindi ko alam pagkatao ko na may device system ako, pero yun bang magkagusto ako ng babae hanggang 2022, magkagusto ako ng babae. Tapos iwan, ang nalaman ko, bakit hindi ako sasagutin ng personal, bakit hindi ako yun bang, bakit hindi magsasalita sa akin. Kaya pala may device system na ako, di ba? Parang ginawa lang akong tanga dahil gusto ng mga babae noon pa. Yun bang, dahil alam nila na nakikita nila utak ko at ang damdamin ko, gusto lang nila na magre-reply ako sa bawat effort nila. Hindi naman yata tama yun. At ngayon, kinalimutan ko na hindi na ako nagkagusto ng babae. Hindi na rin ako manliligaw tulad ng 2000, mula noong 2022. At ngayon, isa po akong single at wala akong nubya. Hindi ako nagkanubya, hindi rin ako nagkasawa ulit dahil sa putang inang device na ito. Sa totoo lang, isa akong mahirap na tao at bawat tao may isang pangarap at may pangarap din ako. Na kahit mahirap ako, pero alam ko na pangarap lang yun. Na ang pangarap, hindi libre lang mangarap. Hindi mabibili ng pera dahil pangarap mo lang yun. Yun ang itinutukoy ko. Oo, minsan mangangarap din ako na kahit alam ko sa sarili ko na mahirap tutuparin yun, pero may pangarap din ako na sana balang araw magiging exporter ako, sana balang araw magiging artista ako at makasama ko yung tao na pinakagusto ko na si Mr. Jackie Chan. At sa movie na yun may kasama din akong babae na si Nancy Jewel McDonough. Pero alam ko mahirap yun mangyari dahil pangarap ko lang yun. At naniniwala ako sa pangarap na libre lang mangarap, pero yun ang pangarap ko. Yun. Pero sa pagkakaalam ng lahat, hindi na po ako nagre-reply, nakipag-communication dito sa device system ko dahil ito mismo ang nagpapahirap sa akin na magre-reply ako at iniwanan ko na yun. Kahit mismo pa ang babae na ipinapasok sa pagkatao ko last, sa pamilya ko pa, di ba? Ang sakit. Dahil pamilya ko pa gusto pang magkapira sa akin at mag-i-effort yung babae na yun. At ang pangalan niya na si Xiaojing Cristina So, isang CEO of Walmart Company. Hindi na ako pumapayag. At ngayon, gusto kong isigaw sa lahat, sa buong mundo, na hindi ako masaya dito sa pagkatao ko. Gusto kong paoperahan, gusto kong maging normal, gusto kong maging malaya, gusto kong magkaroon ng freedom, gusto kong malaya dito sa pagkatao ko. Dahil hindi po ako masaya dito. Yun ang realidad na gusto ko. Hindi puro papasok at pa-import-import lang para sa utak ko. Hindi ko gusto yun. Hindi na ako nagre-reply. Ngayon, sana sa abroad tulungan niyo ako. Sana